Grabe, ibang klase yung magplastikan tong dalawa na 'to. Behind the scene, nagjojombagan sila, pero pagka merong nagro-roll na camera, akala mo mga teenager na in lababo. Pero bago ho natin panoorin yang video na yan, itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Marcos Jr. na kung saan, pati ho kayo panigurado, mapapansin nyo na merong something dito sa dalawa na 'to. Kaya marami hong nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano nga bang nangyari diyan sa pagbumuka na yan, itong si Lisa Araneta Marcos. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to, pag-usapan din ho natin itong mga hanas nitong si Joel Chua. Ibang klase ho talaga itong mama na to. Ha? Kalma lang ho kayo. Huwag ho kayo masyadong apurado. Ha? Magsenador ho muna kayo bago nyo diktahan itong si Senate President Chis Escudero kung anong gagawin nila dyan sa impeachment na yan. Hayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa ano, ito matindi ho ito eh. Trending pa rin ho sa mundo ng social media itong ano, itong pagkakabuntal nitong si Lisa Araneta Marcos. Kaya naman panoorin niyo ho itong ano na to, itong clip na to na kung saan nakuhanan yung black eye na yan itong si Lisa Araneta Marcos. Ito ho mga kababayan, pakinggan niyo ho ito. Tingnan niyo naman yan. Oh. Tinatakpan-takpan pa ho nitong walang yang Lisa Araneta Marcos na to. Pero hindi ho niya maano yan. Kumbaga, talagang kitang-kita kasi puro HD, puro magagandang camera ho yung ginamit nila dito sa video na to. Pati nga ho yung speech nitong si Marcos Jr. Ginagandaan ho nila yung mga footage, yung mga picture. Pero yung trabaho nila, puro kapalpakan na naman to. Ayan o, tingnan nyo naman yan. Ba't ka lumalayo? Tingnan. Sa mga may asawa dyan, sigurado, naiintindihan nyo yung sinasabi ko na yan. Pagka medyo meron kayong misunderstanding, medyo ano yan eh, medyo, tingnan nyo. Kaya ngayon, tinatanong ng ating mga kababayan, sino bang bumuntal sa'yo, Lisa? Yung anggulo nitong si Binibining Maharlika na tinuslukan ng kung ano. Si Mama Maharlika, matindi siya kagabi, di ba? Tinusluk-tuslukan daw ng nagparitoke daw tong si Lisa Araneta Marcos. Di umano. Pero iba ho yung anggulong nakikita natin base sa body language nitong mag-asawa na to. Meron hong nangyaring jombagan. Sa tingin natin ha, ayan o. Tingnan nyo, mas malapit pa ho siya dito kay dito kay Sir eh. Ayan o, yan si Lisa. Ito, mas malapit pa siya dito. Dapat asawa mo, daig ka pa ni Prasco. Tingnan mo naman yan. Daig ka pa ni Prasco. Nakadikit siya kay Marcos Jr. Itong si Lisa, tingnan nyo naman, layo ng distansya. Hindi ko binibigyan ng something to ha. Kasi may asawa na ho tayo. Alam ho natin yung pagka merong, kunyari, medyo umiilag siya, yung tipong, di ba? Ibig sabihin, meron kang nagawa. O meron kang ginawa. Ayan yan, dumidistansya ho talaga si Lisa eh. Ayaw niyang tabihan. O nagtatago siya sa shadow. Nagtatago ho siya sa shadow nitong mama na to para matakpan yung black eye niya dito. Pwede, posible din ho yun. Pero hindi mo na kumbaga nabidyohan ka na eh. Ladies and gentlemen, please rise and together. Let us Tabi celebrate ka, the phase 3 pinalapit ho siya, hinila siya ni Marcos Jr. Hinila ho siya. Anong ginawa of niya? Pasig River. Hindi ho siya tumabi. Merong something talaga. Ang tanong dito, ang presidente ho ba natin, yan ang pagka medyo mainit na ulo, pagka yung tipong ang dami ng problema ng Pilipinas, habang nagpupulburon sila, nakita niya, medyo nabana siya kay dito kay Coca, bigla ho niya siguro di ba? Yung natin alam, yun yung mga kumbaga, yun yung mga spekulasyon na nababasa natin sa social media, pero hindi ho tayo nagpapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga sinusubukan lang ho nating basahin yung mga body language itong mga walang yang to. Patawa-tawa ka pa, daig ka pa ni Prasco. Prasco yan, di ba? Yung asawa ni Doc Prasco yan eh. In 5, 4, lapit. Meron siguro ayaw ni Lisa Araneta Marcos tong mama na to. Nakita ko kung paano niya tinignan eh. Merong something din sa tingin niya. Ito, tingnan niyo ho. Merong something dun sa tingin niya eh. Tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. Merong something eh. Alam mo tong maalin na to pag medyo hindi niya trip yung yung mga niya, nakaharap niya eh. Pasig River Bigyang Buhay Muli Project and the hope for a bagong Pilipinas. In 5, ayan ho, tingnan nyo. Pagka ganyan ka na tinignan ni Lisa, may ibig sabihin yan, masisibak ka. 2, Hindi, pati ho yung paghawak ng kamay, tingnan nyo naman
Hindi man pinatong ni Lisa yung kamay niya dito kay Marcos Jr. Oh. Awkward na pati ba naman sa pagpindot ng switch awkward pa rin itong dalawa na to. Oh. Ayun. Ibang klase naman yan. O yan ho mga kababayan, kayo na ho humusga kung ano masasabi nyo dyan. Pero ang atin dito, kailangan kailangan ng dumulog. Nitong si Lisa Araneta Marcos. Sa mga otoridad kung ano man ang nangyari dyan sa mukha niya na yan, ipa-check up yan, ipa-blatter kung sinong bumuntal dyan, di ba? Dapat o kung sinong doktor na nagtuslok-tuslok dyan, dapat maimbestigahan kung meron talagang lisensya, di ba? Baka nabudol lang pala siya. Hindi mo natin alam Marami hong posibilidad, marami hong kumakalat ngayon sa social media. At ano ho natin yan, First Lady yan. Dapat yung well-being ng ating First Lady, binabantayan din ho natin. Kahit na alam naman ho natin, wala namang pakinabang yan si Lisa, concern ho tayo. Ano ho bang nangyari sa mukha niya? Bakit bigla ho siyang nagka-black eye? Ang tagal namin ho kayong hindi nako-content. Siguro iniisip nito kailangan First Lady ako, maganda ako. Magpapatuslok-tuslok ako ng kung ano-ano sa mukha ko, 'di ba? Magpapalagay siya ng mga pampabatak ng mukha, 'di ba? Baka yun yung epekto. O karma niya na yan, di mo natin alam. Nakapulburon siya, bumababa siya sa Malacanang, nadapa siya, 'di ba? Una yung mukha niya. Maraming posibilidad. Maraming spekulasyon ngayon sa social media at maraming pinagbibintangan. Nandiyan si Marcos Jr., di ba? Sinasabi nila baka nag-away na naman. Kasi nung huling nag-away, si Marcos Jr. ang merong black eye. Yun. Pwede rin ho yun. Ginantihan niya. Walang yaka, nakaisa ka sa akin. Ako naman ngayon, di ba? Baka nagjumbaga rin. Dito tayo kay Joel Chua. Game. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto na Ulit-ulit ka naman. Inaaraw-araw mo na yung mga panluloko mo na yan, Joel Chua. Alam nyo na ho ang dahilan. At kung sakaling mag-umpisa ang impeachment trial na to, kung sino man hong kasama nyong nanunood, kung nag-umpisa ho itong impeachment trial na to sa lalong madaling panahon, dahil sa kagustuhan ng ibang mga congressman na gusto pang kumita dyan, dahil alam nila na tagilid ang kanilang kandidatura, alam nyo na ho ang dahilan. Nangihinayang ho sila doon sa perang ibabayad sa kanila bilang mga prosecution panel dyan sa impeachment na yan. Masyado naman ho kayong halata, Joel Chua. Sa totoo lang masyado na ho talaga silang halata. Especially itong mama na to. Napakamukhang pera nyo ho. Grabe naman yan. Napakamukhang pera nyo. Sa totoo lang. Di pa ba sapat yung 150 million sa pagpirma ng na yan? Yung AX, ayuda, kung ano pa man yung mga pakimkim nyo na yan na galing kay Marcos Jr., di ba? Hindi pa ho ba sapat yan? Naknantoka, talagang gusto nyong i-squeeze lahat ng pwede nyong ma-squeeze dyan sa impeachment na yan bago kayo umalis dyan ka sa House of Representatives. Masyadong obvious. Naknantoka. po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Sino ba mga ebidensya nyo? Yung sa DepEd, yung binigyan ng envelope nitong si BP Sara, malalaman kung kanino talaga galing yung pera. Ilalatag sa Senado nitong si BP Sara yung mga ebidensya. Dapat, malamang sa malamang isusumpi na yan. Nitong ang tawag dito ng impeachment court ang mga ebidensya ni BP na kung saan kausap niya tong si Kokak at sinasabi niya, yan, yung pera na yan ipamigay mo sa mga tauhan mo diyan sa sa Department of Education. Ano pala ho yun, mga bait yun, no? 'Di ba? Akala ho niya in good faith. Sabi ko siguro niya sa mga tauhan niya diyan sa Department of Education, ito pinabibigay ni ni Kokak ni Black Eye, pinapabigay ito ni Black Eye, 'di ba? Pang merienda nyo daw 'yan. Hindi ko alam kung saan galing yan, pero bahala kayo diyan. Galing kay Kokak yan yun yung mga iniintay nating ebidensya na ilalatag ng kampo ni BP Sara kung sakaling matuloy
yung impeachment na yan. At umaasa ho tayo na malulusutan ho yan ni Vice President Sara Duterte. 100%. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez, ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ako, yan ang sinasabi natin. No? Rinirespeto nyo pero inaapuran nyo. Kung rinirespeto nyo, tatanggapin yung maluwang sa inyong damdamin na okay na yan, sige na, ano magagawa natin. Kaso hindi nyo ho matanggap dahil sayang nga naman yung mga perang ibabayad sa inyo o yung mga ayuda o yung pabor na makukuha nyo dito kay Tambaluslos sa pagtayo nyo bilang prosecution panel. Diyan sa ano na yan, diyan sa impeachment na yan. Bistado na ho kayo kung sakaling makita nyo si Joel Chua ha, na umpisahan yung impeachment na yan at sila yung naging yung mga kasama niya, sila naging naging prosecution panel. Alam nyo na ho ang dahilan kung bakit nila minamadali yan at gusto nilang mahihabol sa 19th Congress para mas kumita pa ho sila. Para mas marami pa ho silang ayuda siguro makuha dito kay Tambaluslos. Para marami pa silang maipamigay na tulong sa kanilang mga constituent, di ba? Yun naman kasi sinasabi, di ba, yung 150 million mga ayuda daw yun na ibibigay. Di umano. Baka malamang kulang pa yung ayudang pinamigay nitong si Joel Chua kaya gusto niyang matuloy ang impeachment na yan para tuloy-tuloy ang pamimigay niya. Walang niya talaga tong Joel Chua na to. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbin ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth. Yan nung nagsasalita na yan, si Attorney Domingo Egon Cayosa, former National President, Integrated Bar of the Philippines. Naku, sir. Naku, talagang lahat na lang ata no? Ibang klase talaga. Giving both sides a chance, and then boboto sila. Bukod dito, Boboto sila pagkatapos nilang bumoto, merong mga envelope o merong mga maliliit na bag na ibibigay doon sa mga magko-convict. Sa tingin ho natin, kung yung kay Corona, tag 100 milyon o 20 milyon ang pinamigay doon, dito ho hindi naman papayag ang mga senador na magko-convict dito kay BP Sara na ganong kalaking halaga lang ang ibibigay sa kanila. Again, yung pag-ano na yan, yung impeachment na yan, pera ho yan. Yung pangalang pagpirma 150 million. Di umano. Ang pinamud mo doon sa mga pumirma. Kumusta na lang doon sa mga magko-convict? Yun, pirma pa lang para ma-send yung articles of impeachment sa Senado. Iba pa ho yung mga magko-convict kasi iba yung mga magko-convict sa... Pagka yung na-convict yan sa Senado, wala na, tapos na si BP. Kaya mas malaki hong bayad ng mga senador na magko-convict dyan. Kaya napakaganda na bulgar na talagang meron nangyaring bayaran. At hindi lang yung si Norberto Gonzales, maging yung si Lacson, binulgar niya na meron talaga nangyaring bayaran. Kumbaga meron Consuelo de Bobo, yung mga nag-convict dito kay Renato Corona nung inimpeach siya dyan sa Senado. Kaya dito kay BP Sara, abangan ho natin kung magkano ang ipamumudmod nitong administrasyon na to sa mga magkukonvict dito kay Vice President Sara Duterte. maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang Kung sinasabi nitong si
Monsod na accountable sila, di panagutin nyo yung mga senador na hindi tumalima dyan sa nakasaan na port tweet na yan, port tweet. Di ba? Kasuhan nyo sila sa, tawag dito, sa ethics committee. Di ba? Kung meron silang pagkakamali, kasuhan nyo sila. Kumbaga, decision yan ng rules nila, hindi naman decision nitong si Kilay. Ang sinabi, pagka naka-break sila, para makapag-session sila, kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo. Imbis na awayin nyo itong si Boy Kilay, kasi kung masyadong komplikado, first time ho ito nangyari. Manawagan kayo kay Marcos Jr. na mag-issue na siya ng special session sa Senado para mapag-usapan na, di ba? Para matapos na. Kaso inuunti-unti nyo pa, dami yung kaartehan eh. Impeachment Secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng Impeachment Secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang Impeachment Secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na update kaugnay dyan sa mga dyan sa kaganapan dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman rumekta naman tayo dito sa grabe naman ito. Tayo natuwa, sobrang natuwa tayo nung nakita natin itong video dito na ni Third Floor Studio. Palakpakan muna para sa mga kababayan nating mga basta Dabawenyo, talagang ibang klase. Palakpakan natin. Napakainit na pagtanggap dito sa ating kandidato dito kay Attorney Vic Rodriguez diyan sa Davao. Heto, panoorin natin 'to, ibang klase. Oo. Matindi ito. Oh. Ayan Masaya tayo dyan pagka nakakakita tayo niyan. Kaya kay Congressman Rodante Marcoleta, ganyan din yung pagka bumababa sila sa grassroots, doon natin nararamdaman sa social media, sa grassroots, doon nakikita yung napakatinding suporta sa ating mga kandidato ibang klase. Oh. Saludo. Yo. Ayos. Napakahusay nito. Ayos. Ayan apo ni Pangulong Duterte yan. Oh. Ayan Ang atong amigo sa mga Dabawenyos, ang anak sa atong congressman, palakpakan nato si Sir Rodrigo Duterte II. Rodrigo Duterte II. Dabawenyos! Ang nanapata! Kasi meron pa sounds tanggalin natin yung sounds. Ayan mga kababayan, rekta na tayo. Meron pa Pilipino! Okay, ayos. Let's welcome Senador Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan, pakinggan natin ang sasabihin ni Attorney Vic dito. Ngayong buntag na tao, ngayong buntag Barangay 19, ngayong buntag kaninyong tanan, naghahayong salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin ngayong araw. Isang malaking karangalan na ako ay maging bahagi ng inyong ginagawang pagtitikon. Maraming salamat sa ating mayor, kay Mayor Baste Duterte, sa ating mga opisyal na namin ito ngayong araw. Dapat nandyan tayo, diyan sa diyan sa event na yan ngayon sa nung kahapon, dun sa dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso, di lang tayo nakapunta. Pero next time, pupunta na tayo. Next time talaga, pupunta na tayo. Hindi tayo nakapunta kasi dami rin kasi nating inaasikaso. Dami nating At kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maiksi lamang ang aking magiging mensahe sa inyo.
Alam kong nalalaman ninyong lahat na patuloy ang ginagawang political persecution laban sa pamilyang Duterte. Alam kong nalalaman ninyong lahat na mayroong pagtatangkang nakawin hindi lamang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa produkto ng Davao City, mula sa anak ng Davao, mula sa anak ng Mindanao. Tinatangka nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag, huwag kayong pumayag. Ating labanan ang pagtatangkang na pastanganin ang ating saligang batas. At kasama ng iba pang mga senador na kumakandidato sa ilalim ng Duterte Approved and Certified Senatorial Candidates, hinihingi po namin ang inyong tulong na Naririnig nyo namin. Talagang buuho dapat tayo dito. Kahit tayo mga taga-suporta nitong mga kandidato na to, dapat magkaisa tayo para ipangampanya itong mga... Wow, pati ba naman yung... Ano yan galawang loyalista yan Yung tipong nasa isang bangka tayo, nagtutulakan tayo. Naku, pangit yan. Para sa tauhan ng mga ibang mga senatorial candidate, huwag kong ganon. Yung mga kagaya ni Pastor Kibuloy, nitong si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, kung makapusyo sila sa mga kasama nila dito sa lineup na to, talagang ramdam ho natin na gusto ho nilang manalo ang isa't isa kaso yung iba merong ano ba yan kasi? na sana ngayong 2025, ihatid po ninyo kaming lahat sa Senado itong siyam na Duterte Approved and Certified Candidates. Ano na lang kumbaga, magkaisa na lang ho tayo. Hindi yung unity team ito yung totoong unity, yung totoong pagkakaisa para sa tunay na pagbabago. At yaan ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Upang may pagtanggol po natin si Vice President Inday Sara Duterte sa mga nang-aapi sa kanyang elitistang kongresista. Dalhin po natin sa Senado si Senador Dante Marcoleta. Dalhin natin sa Senado si Senador Philip Salvador. Dalhin natin sa Senado si Senador Bongo. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dalhin natin lahat. Bato de la Rosa, Senator J.B. Hinlo, si Senator Ol Lambino, si Senator Jimmy Bondo, si Senator Pastor Apollo Kibuloy, at sa Narinig nyo ho yung hiyawan na yon. Karamihan ho ng mga nasa Davao talagang makikipaggurguran para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga hong mananalo yan. Si Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta. Kampanya ho natin. Sa Davao, sure win na ho tayo. Kumbaga, dyan sa bahagi ng Mindanao na yun, wala na ho tayong pagtatalunan. Ika nga. Panalo na ho. Pero ang problema na lang ho talaga yung mga nasa Visayas tsaka Luzon. Pero yung mga nasa Luzon talaga, doon talaga ho yung, kumbaga, doon talaga tayo magkakabakbakan. sana mapairam din po ninyo ako ng inyong sagradong mandato at tiwala. Dalhin po ninyo ang isang katulad ko sa Senado dahil ngayong 2025, pag tayo'y nagkaisa, posible ang pagbabago. Muli ho, ako'y nagpapasalamat, naging bahagi ng inyong ginagawang pagtitipon ngayon. At ito nga ho ang ating layunin. Tayo ay tumugon sa hamon na pamunuan
ang isang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Sinusulong po natin ang laban o giyera kontra sa korupsyon. Subalit hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Kinakailangan ko ng kasama, kinakailangan ko ang tulong ninyo. Bagamat ako ay kumandidatong independent, nung ako'y naghain ng aking kandidatura, sinabi ko na ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang at ang nais kong kapartido o kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipino. At sana ho, mapagbigyan ninyo ako ng... Hindi kasi meron ho tayong mga nababalitaan na yung ibang mga bataan ng ibang mga kumakandidato, di pa rin tumitigil sa, kumbaga, yung pambubuisit ba. Di natin malaman kung anong pakay nila. No? Pakay nyo ba talaga magkaroon ng pagbabago sa ating bansa? Si Tatay Digong na nga pumili. Sino ba mas magaling ba kayo sa kanya? Ganon? Sige nga, mas magaling pa kayo kay Tatay Digong. Anak ng toko, wag naman hong ganun. Mali naman hong siguro yun. Kung makapagsalita kayo, Duterte kayo eh. Kung makapagsalita kayo, talagang, akala mo talagang tatayaan nyo yung buhay nyo kay Tatay Digong. Pero dito lang sa mga kandidatong pinapakiusap niya na ikampanya natin at suportahan, binabanatan nyo pa. Anak ng toko, alaman lamang pa kayo mga DDS, diehard Duterte supporter. Yung tago-bilin nga eh. Yung tag-bilin lang ni Tatay Digong na, yan, yung mga kandidato ko, suportahan nyo ha. Ikampanya nyo. Yun lang ho, di natin magawa. Hindi ako kasali, kayo lang. Yun lang hindi nyo magawa. Mga buwisit kayo. Nakita nyo ho kung paano yung nasa kabilang kampo kung anong klaseng pangangampanya ginagawa nila. All out, parang presidential. Maya't maya, meron ho silang mga rally. Meron ho silang rally. Maya't maya. Bulacan, Davao del Norte, Ilocos. Iniukot ho nila buong Pilipinas. Tayo sa social media na lang at yung iba dyan, nagbabanatan pa. Mahiya naman ho kayo. Doon sa individual, doon yung leader na pinapaniwalaan natin pare-pareho. Kung yung simpleng utos lang niya na itong kandidato ko, suportahan niyo, kampanya niyo, tapos hindi niyo magawa, naku, meron po kayo mga diferensya. Ang tanong dito, baka kayo, mga double agent kayo. Ang hirap nito, na-infiltrate na ho pala yung hanay natin. Merong mga nagpapanggap na supporter, ginagamit ang apelidong Duterte para kumita at para pagwatak-watakin ang lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo. Sabagay, marami namang gumagamit talaga ng apelido ni Tatay Digong, no? Marami ho talagang nag-name drop, kaya ho talaga magagawa natin. Inyong tiwala at mandato, pakitulungan nyo na rin po akong mga kampanya sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaprobinsya, kabarangay, at Pilipino sa anumang pong bahagi ng mundo. Muli ho, ako si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, madaling tandaan, 56 sa balota. 56. 5'6". 5'6". Ganda ng numero nitong si Atty. 5'6". Yung mga mga mahilig dyan. Yung mga kababayan natin. Pero yung si Atty. Vic, pagka pinahiram nyo yan, siyang manghihiram eh. Kayo magpa 5'6". Hindi ho 5'6" ang ibabayad niya sa inyo. Ibabayad ho niya sa inyo kung ano yung mga sinasabi niya ngayon sa pangangampanya niya. Sigurado ho tayo dyan. Hindi, maraming nakasaalang-alang dito 2 beses ka na ng budol pag nagkataon, di ba? Ito, pati tayo ho dito. Sabihin ko, rerektahan ho natin. Pagka umabot tayo dun sa punto na tipong, naku, meron problema dyan, sir. Oo, sumuporta ako pero parang lumilis din ho ata kayo dun sa mga itinangako nyo. Hindi ho natin pahihintulutan na aabot tayo dun sa punto na
hindi na tinutupad o taliwas na dun sa mga ipinangako ang kanyang mga sinasabi tapos sinusuporta natin. Iko-call out po natin yan. Pero dito kay Atty. Vic Rodriguez, kaya yung ginawa natin kay Marcos Jr., yung mga pinangako niya, hindi ko niya tinupad. Pero dito sa isa na to, pagka hindi niya tinupad yan, ay magkakaproblema ho tayo. Ano pang kredibilidad? Ano pang prinsipyo ang sasabihin mo? Kung sakaling yung mga pinapangako mo na yan, hindi mo tutuparin. Kaya tayo ho'y sigurado, 100%, naniniwala ho tayo. Yan si Atty. Vic Rodriguez. Lahat ng salitang sinasambit niya sa kanyang labi dito sa election na to, sigurado ho tayo, lahat ng mga salita na yan, tutuparin niya yan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil ang kausap niya na ho dito, hindi si Marcos Jr., hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung endorsement, masaya yun. Merong isang Tatay Digong na naka-back up sa'yo. At yung mga taga-suporta niya, talagang susuportahan ka nila. Makikipag-gurguran sila para sa'yo. Pero, ang pangakong binibitawan niya, hindi kay Tatay Digong. Binitawan niya yung pangako sa sambayan ng Pilipino. Kaya tayo, magsama-sama para suportahan itong kandidato na to. Dahil sigurado ho tayo, paging tayo dito sa PH Update, mag-aayawan na kung sakali man. Ayawan na ho siguro yun. Siguro, ano na natin. Isasara na natin ang chapter natin sa buhay natin dito sa... Diba? Sa pagsuporta sa mga kandidato, baka mambubuisit na lang ho tayo sa social media. Wala na ho tayo susuporta. Pagka, kunyari, nawala na si Tatay Digong, wala na. Wala na ako, mag-aan na ako, gigit na lang ako, bahala na kayo dyan. Toka. Lahat na lang ba? Kaya, sana itong mga kandidato natin na to, hindi naman ho tayo umabot sa punto na pati yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, panghinaan ng loob. Yun ang mahirap dun. Ngayon ho kasi kahit na hindi natatakbo si Tatay Dig sa national, ay dahil malaki o tiwala natin at yung mga sinusuportahan natin, ganun na lamang ho ang pagrespeto nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo yung nakakasigurado na kung sakali suportahan ho natin yan, kampanya ho natin, hindi lang, yan na nga ba sinasabi natin, maging itong si Atty. Vic, nakikiusap na, wag nyo lang ho akong anuhin, wag nyo lang ho akong suportahan, ipangampanya nyo po ako. Wag yung tipong para kayong secret admirer, yung tipong, okay, basta ako susuportahan kita, Atty. Vic, isisingit kita, hindi. Okay, Congressman Rodante Marcoleta, basta ako, number 1 ka sa puso ko. Pero hindi kita ikakampanya. Talo din ho. Diba yung effort natin sa kaka-comment sa social media, yung tipong tagal-tagal na nagko-comment. Last year pa nagko-comment na ako. I will support. Diba? Walang humpay yung kaka-like mo, kaka-share mo dun sa mga video niya, tapos di mo mang kinampanya, hindi mo mang pinakilala sa mga kamag-anak mo. Diba? Kailangan ho talaga yun. Yung pag-share, pagla-like, okay yun, walang masama doon. Approve na ho sa atin yun. Pero yung personal na pagpapakilala, yung mama na yan, hindi nabibili ng pera. Yung si Congressman Rodante Marcoleta, suportahan natin yan, magaling yan. Pagdating sa Senado, lahat ng mga walang utak sasabunin niya. Diba? Si Pastor Kibuloy, walang makakapangurakot pagka nandyan siya sa Senado dahil isusugal niya ang buhay niya para malinis lamang ang pamahalaan. Magsasalita siya, hindi niya kakampihan ng mali. Pagka alam niyang mali, walang ang tawag dito, walang tanong-tanong, walang usap-usapan pagka mali yung kay Pastor Apollo Kibuloy. At sa lahat ng kandidato natin, yan si Philip Salvador, di ba? May prinsipyo kay Tatay Digong. Yung mga artista, di ba, naglipatan na sila ng bakod. Pero hindi niya iniwan si Tatay Digong. Yun lang magkaroon lang tayo ng senador na alam natin yung kanyang paninindigan, yung kanyang tayo sa mga issue, kagaya ng tayo ni Tatay Digong. Panalo na ho tayo. Kahit sabihin natin na hindi pa nagsenador yan, wala namang alam gawin yan. Hindi ho yun. Minsan, napakarami ho ngayon ng mga nasa Senado. Alam natin na yung mga yan merong alam gawin. Pabalik-balik na lang sa Senado. Pero bakit wala hong nangyayari pagka naupo na sila dyan? Kasi wala ho sila yung tamang mindset, yung tamang prinsipyo, yung moralidad nila naliligaw. Kahit saan ka pa nakapagtapos, kahit nakapagtapos ka pa sa langit, kung wala kang prinsipyo,
wala kang paninindigan, kung sino na lang nakaupo sa pamahalaan, yun lang ang iyong sinusuportahan, magkakaproblema ho tayo dyan. Ayun na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-iingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.